Isang mapagpalang araw na naman po sa inyong muli. At sa oras po na ito po ang huling pag-uusap natin patungkol sa pamilya. Alam niyo, anumang bagay na may buhay ay kinakailangan nating alagaan. Inaalagaan natin dahil pinapahalagahan natin ang mga bagay na mahal para sa atin. Binibigyan natin ng oras at binibigay din ang pangangailangan upang maging healthy at upang lumago. Ako po ay mahilig sa halaman. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay mahilig sa halaman at mahilig din po ako sa mga pets or mga hayop. Doon sa paghahalaman at pag-aalaga ng hayop, it requires commitment at hindi lamang commitment. Kasama po rito yung tinatawag nating TLC. Ano po yon? Tender Loving Care. Alam ninyo, ang isang halaman na alagang-alaga, makikita mo, buhay na buhay, ang dahon talagang maganda ang kulay, magandang tignan at lalo itong tumitibay. Ano ang koneksyon nito sa ating pag-uusapan? Sa huling session natin patungkol sa pamilya, ang pag-uusapan natin ay kung paano ba tayong lalago bilang isang pamilya. Na sa ating paglago, ang objective or goal natin ay mag-bloom ang bawat membro ng ating pamilya. That's why ang topic natin ay patungkol sa paglago. Ngayon, kung inyong titignan ang estado ng inyong pamilya, dalawang bagay lang po yan. Pwedeng kayo ay lumalago, sila ay lumalago, or kagaya din ng halaman, sila ba ay natutuyo or nalalanta. Ang itsura ng lumalagong pamilya ay ganito. Meron kayong masaya at maayos na pag-uusap. Maganda ang paikitungo ninyo sa bawat isa. Maayos ang pag-uugali. Mayroong ding kapayapaan at nag-uumapaw ang pagmamahalan ninyo sa bawat isa at excited kayong magkakasama bilang isang pamilya. Ngayon, sa isang banda naman, yung natutuyo o nalalantang miyembro ng pamilya, ganitong itsura. Laging nakasimangot, umagang-umaga pa lang, hindi mo na maipinta ang itsura. Yung iba, umaga pa lang, mainit na ulo, tanghali, hanggang pag-uwi, mainit pa rin ang ulo. Laging merong pagtatalo, laging merong drama sa bahay, parang teleserye. O kaya naman, ay nag-iiwasan tayo sa bahay o ayaw lumabas ng kwarto. Yung iba, kapag nasa labas na ng bahay, ayaw pang umuwi. Ano ang kondisyon ng inyong pamilya? Kayo ba ay lumalago o kayo ay nalalanta? Bago natin pag-usapan ang patungkol sa paglago ng pamilya, nais ko munang i-picture natin sa ating isipan anong klaseng paglago ba ang hangad o panalangin mo para sa iyong sarili at maging sa iyong pamilya. Bakit ito importante? Sa unang Thessalonica, chapter 5, verses 11 to 12, hayaan niyong basahin ko ito para sa atin. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. So ito, hindi lang ito sa church. Ito ay importanteng ina-apply sa loob ng tahanan. We have to realize and remember that our family is our first ministry. Ngayon, paano natin i-apply itong binasa natin sa unang Thessalonica sa ating pamilya? Una, kinakailangan munang mag-umpisa tayo sa relasyon natin sa Diyos. Palaguin ang relasyon natin sa Diyos. Bakit ito importante? Kapag tayo ay na-in-love sa Panginoon, hindi na magiging challenge sa atin ang mahalin ang ating asawa at mahalin ang ating mga anak. In other words, yung pagpapalago ng relasyon natin sa Diyos ay mag-uumpisa kapag ginawa nating prioridad natin ang Diyos. Unahin natin siya. Kaya lang ang problema, imbis na unahin natin ang Diyos, sa umaga pa lang ang una nating hinahawakan cellphone at social media na ang una natin tinitignan bago natin kausapin ng Diyos at bago natin basahin ang salita ng Diyos. Importante, hindi lang yung maging prioridad natin ng Diyos na hindi natin gagamitin yung ating gadget. Pag-aralan natin bilang isang pamilya ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng time for family devotion. And hindi lang yan, kung lumalago ang relasyon natin sa Panginoon, especially ang mga tatay ng tahanan at mga nanay ng tahanan
ang mga anak din natin ay hindi mag-i-struggle sa pag-attend sa church. Kasi minodelo ito ng mga magulang. So palaguin ang ating relasyon sa Panginoon. Pangalawa, ayusin ang tamang prioridad ng buhay. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi natin na-enjoy ang ating pamilya ay dahil sa mga maling prioridad ng buhay. Meron tayong tinatawag na mga competing relationships. Hindi lang ito yung having an affair. Kasama sa competing relationships ay yung ating mga kaibigan, minsan ay ikipagkompetensya ang ating mga in-laws. So dapat una ang Diyos, pangalawa ang ating pamilya. Kaya lang, ang palaging reklamo, madalas pa nating unahin ang trabaho o mas prioridad pa natin ang trabaho at kaibigan kaysa sa ating pamilya at lalo na sa ating Panginoon. And then isa pa, maging proactive tayo, maging intentional sa pagbibigay ng oras. Anong dapat natin gawin? Yung pagiging proactive, ang desire mo is to create wonderful memories together as a family. Tandaan natin, hindi natin hawak ang ating oras at hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. And oftentimes, kapag ka nag-request sa'yo, Tay, pwede ba tayong mag-date? Sweetheart, honey, pwede ba tayong lumabas? Anong sasabihin natin? Huwag muna ngayon, busy pa ako. Sasabihin natin, sige, I'll find time. Ang I'll find time sa Tagalog, marami akong importanteng ginagawa, pero susubukan kong isingit kita, I'll find time. Rather than saying, I'll find time, dapat ganito po ang ating sinasabi. Dahil marami akong importanteng ginagawa at gagawin, pero mas mahal kita, I will make time for you. Tandaan po ninyo ito, lalo sa mga magulang. Kung nanglilimos ng oras or atensyon ninyo ang inyong mga anak, time will come, tatanda rin po sila. At kapag matanda na sila, matandang-matanda na rin po tayo. And darating ang panahon, kung sila ang nanlilimos ngayon, pagdating ng araw, tayo na po ang manglilimos ng oras ng ating mga anak. Ang isa pang kinakailangan natin gawin, each time na meron tayong time together, iwasan ang anumang sagabal sa pag-uusap. Anything na magiging sagabal para ma-enjoy natin yung ating time together conversation. Dapat po undivided attention. Walang hadlang. Ang laging hadlang sa ating pagsasama at pag-uusap ay ang gadget. Tandaan po ninyo, yung internet po na yan. The moment you connect to the internet, we start to disconnect with each other. So anong kinakailangan natin? Dapat kapag magkakasama tayo, make it as a rule or guidelines, especially during mealtime. No gadgets during mealtime. Date time. Pag mag-asawa, no gadgets during daytime. Kasi lalabas nga tayo, kakain nga tayo, pero ang bawat isa naman ay nakatutok sa kanilang mga gadget. And each time na magkakasama tayo, kasama ito sa nagiging sagabal. Yung ginagamit din natin itong opportunity na mag-sermon. Dapat pag time together, laging masaya ang pag-usapan natin, iwasan natin ang pagsita or ang pag-sermon. Kaya yung iba, biglang sasabihin, ayoko na pong kumain, busog na ako. So iwasan natin ang anumang sagabal sa ating pag-uusap. And then, it should be a practice or a culture. Laging purihin ang magandang mga nagagawa. Huwag tayo mag-isip at maghanap palagi ng mali dahil masyado tayong nasanay sa paghahanap ng pupunahin natin ng mga nagagawang mali. Alam niyo, lahat naman tayo merong flaws and imperfection. Pero rather than mag-focus tayo doon sa mga kasita-sita, bakit hindi tayo mag-focus doon sa kapuri-puri? Kaya marami, lalo ang mga anak, nagsasabing, alam niyo, ang tatay ko, wala nang nakita yan sa akin kung hindi puro mali ko na lamang. And then of course, kapag ginawa natin na lagi nating ina-affirm, lagi nating ina-appreciate, lagi nating ina-encourage ang bawat miyembro ng pamilya, ito ay magbubuo ng kumpiyansa at mataas na moral para sa ating mga anak. At sa atin ding, kapag lagi nating ginagawa na mag-appreciate, na mag-affirm at mag-encourage ng bawat miyembro ng pamilya, ito ang magtataas ng kanilang moral o ng kanilang ding self-confidence. And ito yung isa sa napapabayaan natin, yung pagyakap sa miyembro ng pamilya. Kaming mag-asawa, pagkagising, magkayakap.
bago matulog at minsan nakakatulugan namin, magkayakap kami. Ang aming mga anak, it's also a practice na niyayakap namin. Bakit namin ito ginagawang kultura? Kasi ito ang hindi na ipapakita nung araw na ako'y lumalaki. Ito yung isang bagay na hinahanap ko nung aking growing up days. Kasi kapag ginawa natin yung pagyakap, ito ay pagpapadama ng pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. And then, kapag niyakap ninyo, alam ninyo, when you start feeling each other's heartbeat, especially sa mag-asawa, ito yung nagko-connect or nagre-reconnect sa atin. Ina-align natin ulit ang ating mga puso. At kapag ginawa natin yon, sabayan na natin ng pagsabi ng I love you at saka ng thank you. Ang malungkot, kadalasan sinasabi lang natin yung I love you kapag nasa ataol na po. Kahit anong I love you pang sabihin natin, kahit magdamag ka pang mag-I love you, ang isang taong nasa kahon na, hindi na ma-appreciate at hindi na yan maririnig. So make it a habit, a practice, and a discipline. Kinakailangan po maging lifestyle natin yung pagyakap, pagsabi ng I love you, at saka ng thank you sa ating pamilya. And of course, last, alamin at gawin natin ang mga bagay na ikakasiya ng pamilya. Bakit po importante na alamin natin yung kanilang mga love languages? Alam niyo ang love languages, meron pong time, acts of service, words of affirmation, yung gifts, 5 po yan. Pero importante na i-discover natin ano ba yung love language ng asawa ko, love language ng aking mga anak. Dahil by nature po kasi, ang interest lang natin yung makapagpapasaya sa atin because we are selfish. Gusto natin ang mga gagawin natin makapagpapasaya sa atin. Gusto natin mga gagawin ng family members natin makapagpapasaya sa atin. Bakit hindi po natin gawing kasiyahan ang kasiyahan ng ating pamilya? Ulitin ko po. Bakit hindi natin gawing kasiyahan ang kasiyahan ng ating pamilya? Bakit natin gagawin yon? Kapag masaya sila, masaya din tayo, edi ang saya-saya. So ulitin ko po, yung ating pinag-usapan, anong dapat natin gawin para lumago tayo bilang isang pamilya? Palaguin natin ang ating relasyon sa Diyos. Ayusin natin ang tamang prioridad ng ating buhay. Unahin po natin ang Panginoon, ang ating asawa, ating anak, ang ating trabaho at iba pa. Maging intentional tayo sa pagbibigay ng oras dahil hindi natin hawak ang ating oras at hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Iwasan natin each time na magkakasama tayo anumang sagabal sa pag-uusap at lagi nating ugaliin na purihin ang mga bagay na kapuri-puri, magagandang nagagawa ng miyembro ng ating pamilya, and make it a habit, a lifestyle na yakapin nating madalas ang ating pamilya, sabayan natin ng thank you at saka ng I love you, and of course, alamin at gawin ang ikasisiya ng ating pamilya. Ano yung pinag-usapan natin? Paglago, paano natin gagawin? Pamilya. Bakit importante ang pamilya sa atin? In John chapter 13 verse 34, basahin po natin, etong sinabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa iyo ngayon. Magmahalang kayo kung paano kayong minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Anong sinasabi ng Panginoon? Kung gaano ang pagmamahal niya sa atin, yun ang standard dapat ng pagmamahal na meron tayo sa ating asawa at pagmamahal sa ating mga anak at pagmamahal sa ating kapwa. Dapat po ang bago nating pagkatao ay maging kagaya ng Panginoong Jesucristo, that we will start loving unconditionally. Love na agape love, kagaya ng pag-ibig ng Panginoon. It's very selfless at sacrificial. More so, gagawin natin ito sa ating sariling pamilya. Mawala man ang lahat, ang matitira sa atin ay ang ating pamilya. So mag-i-end po tayo ulit sa katanungan para sa ating pagpuproseso. Gaano mo ba kamahal ang iyong pamilya? Hanggang saan, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanila? At mula sa oras na ito, dahil marami na tayong napag-usapan patungkol sa pamilya, ano ang uumpisahan mong gawin upang lumago ang inyong relasyon bilang isang pamilya? Maraming salamat po muli. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat
at binigyan mo kami ng oras na magkasama-sama ng ilang linggo upang pag-aralan ang mga bagay patungkol po sa pamilya. Tunay po na ang pamilya ay regalong nagmula sa iyo. At kami po'y humihingi ng tawad dahil maraming panahon at pagkakataon na nasasaktan namin ng bawat isa. Salamat dahil napakaganda ng layunin mo para sa aming pamilya. Ang umpisahan mo pong unahing baguhin ay kami, ang aming sarili. Tulungan mo po kami na maging kagaya ng isang tatay, nanay, asawa at mga anak na nais mo po at dinisenyo mo po para sa amin. Sa oras po na ito, ang aming dalangin that we will now start to enjoy our relationship with one another, all for your glory alone. We love you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.